Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So diretso na po tayo sa ating tatalakayin po ngayon sa araw na ito. Pero bagong lahat, magandang araw sa lahat ng mga solid Epifanio supporters. Okay, sa araw pong ito, hayaan niyo po akong magbigay ng aking komento o saloobin o pananaw tungkol po sa naging galawan po ng ating mga mambabatas o mga senador o sa mga naging kinalabasan po na desisyon ng mga senador dyan sa Senado patungkol po sa impeachment trial para po sana dito kay Sara Duterte. No? Alam nyo, sa nakikita ko po, lantaran na po na o bulgaran na yung pinapakita nilang pagsuway o pambabastos sa pinag-uutos ng saligang batas. Uulitin ko at bibigyan ko po ng diin. Kitang-kita po ng taong bayan na lantaran na o bulgaran na po yung pinapakita ng ating mga senador sa kanilang pagsuway o pambabastos sa pinag-uutos po ng ating saligang batas. Patungkol saan? Sa kanilang tungkulin na gampanan ng kanilang pagiging huwes o hukom tungkol po to sa impeachment trial ni Sara Duterte. Hayagan na po na pinapakita nila sa taong bayan na kaya nilang humigit o higitan ang saligang batas gamit ang kanilang pinagsamang puwersa o kapangyarihan. Bagamat alam nila na marami pong mga Pilipinong nanunood sa kanila at nakakakita sa kanilang mga kataksilan, patuloy pa rin po silang o patuloy pa rin nilang winawalangya o binababoy yung konstitusyon ng ating saligang batas. Mas pinipili nilang sundin yung kagustuhan ni Bato, ni Bongo, ni Robin, ni Amy na wag nang ituloy yung impeachment trial laban po dito kay Sara Duterte, kaysa sundin yung kanilang mga mandato o yung pinag-uutos sa kanila ng hukuman. Sa ginagawa po nilang ito, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, binibigyan po nila ng dahilan o rason ang taong bayan para magalit sa kanila at para gumawa ng malawakang hakbang. Mukhang nakalimutan po yata ng ating mga senador o ni Chis Escudero na maliban sa batas ng ating bansa na may kapangyarihan na higit pa sa kapangyarihan ng isang pangulo, ay may taong bayan na may kapangyarihan magpatalsik o magpalayas ng kahit sinong politikong trapo sa bansang ito. Dahil sa ginawa po nilang ito, sa totoo lang, sa ginagawa nilang ito, sa pinapakita nilang ito, gusto nilang ipamuka sa mga Pilipino o gusto nilang sabihin sa mga Pilipino na walang hihigit sa kanila kahit pa ang taong bayan. Mas pinili nilang pakinggan o sundin yung panawagan ni Sara o yung mga panawagan ng mga ulupong ni Sara dyan sa Senado, nakasabwat niya sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, kaysa pakinggan yung hiyaw ng mga maralitang Pilipino na kung saan ay winalangya, ginago nitong ni Sara Duterte gamit ang kanyang kapangyarihan para makapagnakaw ng bilyong-bilyong, daan-daang bilyong piso na dapat sana'y napapakinabangan mo, napapakinabangan ko, napapakinabangan nating lahat o ng mga Pilipino. Ngayon, kung iisipin po nating mabuti at pag-aaralan nating mabuti yung naging hakbang ng mga senador dyan sa Senado, lalabas po na mas mahalaga sa kanila yung kapakanan ng isang mandarambong na katulad po ni Sara Duterte. Lumalabas na mas kaya nilang protektahan yung isang mandarambong o magnanakaw, kaya nilang ipaglaban
Yung katulad ni Sara na nagnakaw ng 800 billion kaysa sa mga Pilipinong nananawagan na ibalik yun sa kanila. Lumalabas na ang ating mga pinuno ngayon dyan sa Senado ay hindi kakampi ng kabutihan. Lumalabas na mga pinuno natin dyan sa Senado ay kakampi ng kasamaan. Lumalabas na ang mga pinuno natin dyan sa Senado ay sang-ayon sa pagnanakaw na ginagawa ng isang politikong katulad ni Sara Duterte. Sa kanilang mga nagiging galawan, kitang-kita po. Maging sa kanilang mga nagiging desisyon, kitang-kita po na pabor sila sa mga taong trapo o sa mga politikong walang ya na bumababoy sa karapatan ng mga Pilipino. Kitang-kita po na karamihan sa mga senador dyan sa Senado sang-ayon sa isang taong ginagago ang taong bayan. Winawalang niya ang taong bayan. Kitang-kita na sang-ayon sila kay Sara Duterte na nagwaldas ng pera ng taong bayan. Sang-ayon yata sila sa ginawa ni Sara Duterte sa pagbabanta niya sa buhay ni Romualdez, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kitang-kita na mukhang sang-ayon sila sa lahat ng mga kabalbalan, kawalangyaan, paninira ni Sara Duterte laban sa ating mahal na Pangulo. Yan po ang nakikita ko. Nakakalungkot sabihin, tanging sa bansa lamang ito makikita natin na pagdating sa paghingi ng hustisya, tila ang hustisya pa ang talagang masasabi nating mas mahina kesa dun sa dapat na bigyan ng leksyon ng hustisya. 'Di ba? Parang mas malakas yung kapangyarihan ng isang taong makasalanan kaysa sa hustisya na mayroong kapangyarihan para papanagutin siya. Ganun ang lumalabas dito. Dahil sa mga politikong kumukonsinti sa mga taong katulad niya. May kasabihan tayo na ang maaari lamang umunawa sa isang taong magnanakaw o ang maaari lamang umunawa o umintindi o ang maaari lamang kumonsinti sa madaling salita sa mga taong katulad ni Sara ay yung mga taong katulad niya. So lumalabas kung sa bagay meron naman talaga tayong pattern na kaya sang-ayon si Jingo Estrada kay Sara kasi ganun din siya. Magnanakaw din siya. Mandarambong din siya. Lalo na si Bongo na may kaso pong plunder. Eh sino pa nga ba naman ang magkakatulungan kundi sila. So mangyayari niyan, kaya siguro itong mga senador na to kinukonsinti si Sara Duterte para kung sakaling sila man ay malagay sa sitwasyon na katulad ni Sara na dapat panagutin dahil sa kanyang pagwawalang niya, sa kanyang panggagago, sa kanyang pagtatraidor, sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, ganun din ang gagawin sa kanya. Kumbaga, para siyang gumagawa ng isang bagay na magiging utang na loob ni Sara Duterte sa kanila. Yun ang nakikita ko. Kaya ayaw nila i-impeach si Sara dahil siguro maaaring isang araw mula ngayon o ilang taon, isa din sila sa masisilip at malalamang nagnakaw din ng pera ng taong bayan. Na baka dumating yung panahon, at least sila rin ang magtuo. Di ba, nung ikaw in-impeach, di ba, nung ganito, ganyan, etc. So, magkakasingilan ng utang na loob. So, ang mangyayari dito, hindi na po ang mga senador natin bumabase sa batas o sa panawagan ng mga Pilipino o ng taong bayan. Sila'y nagbabase na lang base sa kanilang utang na loob o base sa gusto nilang mangyari na maaari nilang pakinabangan pagdating ng panahon. So, nakakalungkot isipin na ang ating mga senador, maliban lang kay Rizal Severos at sa ibang matitino dyan, kay Coco Pimentel, karamihan sa mga senador ngayon dyan ay mga taksil sa ating bansa. Taksil sa batas. Mga swail sa pinag-uutos ng saligang batas. Ang sinusunod nila yung sarili na lamang nila.
Ang sinusunod nila yung kagustuhan na lamang nila. Wala na silang pakialam sa naririnig nila sa taong bayan. Wala na silang ibang pinapakinggan o sinusunod kundi yung sarili na lamang nilang kagustuhan. Kaya nga minsan naisip ko tama siguro yung panawagan ng ilan nating mga kababayan na i-abolish na ang Senado. Dahil minsan ay nagiging kumbaga nagiging tanggulan pa ito ng mga mandarambong. So imbis ng ating mga mambabatas, mga senador, pwersahin na matuloy ito para magkaalaman sapagkat ito ay karapatan ng mga Pilipino, tila sila pa mismo ang gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para hindi ito matuloy. Bakit? Bakit kaya? Mukhang sa tingin ko, kung hindi man kayo nabayaran dyan, ay maaaring meron kayong ina-after. Meron kayong hinahabol o meron kayong kung sa Bisaya pa naamoy gipaabot o meron kayo talagang iniisip na ang magiging bunga na to ay para sa inyong kapakanan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong pwede kong itawag sa ating mga senador. Kung pwede ba natin silang tawagin mga traidor, o pwede ba natin silang tawagin mga bobo, mga tanga. Sa totoo lang, sa ginawa nilang ito, hindi natin masisisi ang taong bayan kung ano man ang itawag sa kanila. Sapagkat kung ako ang tatanungin, nararapat lamang na marinig nila yung saloobin ng mga Pilipino at malaman nila kung ano sila sa sitwasyon na ito. Sa totoo lang, pera natin ang pag-uusapan doon. At maliban doon, ang pinag-uusapan dito o pag-uusapan doon ay yung pagkatao ng isang leader. Pero bakit parang ayaw yata nila pag-usapan yun? At alam din natin na sa impeachment trial na yon, mabubuksan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbubukas ng bank account. So bakit hinaharang yata? May tinatago ba ang mga Duterte sa kanilang bank account? Mukhang takot na takot sila. Takot na takot. Halata nyo ba? Kung ako si Sara, ito, buksan nyo yung bank account para tapos na. Madaling matapos ang isang usapin kapag ang isang inaakusahan ay nakiki-operate. Kung walang tinatago siya, ito, buksan niyo yung bank account ko. Ito, bank account ng tatay ko, kapatid ko, ako, ito, para matapos na yan. Ito yung tunay na mga resibo na ginamit doon sa OBP. Ito yung tunay na mga resibo na ginamit doon sa DepEd. Ito yung ginastos ko. Kung tapat ka, wala yung pinagkaiba sa isang empleyado na pagdating ng kanyang manager, hahanapin yung mga dokumento. Kapag kumpleto yung dokumento, walang agrumento. Kasi babasahin na lang ng manager, okay, tama, very good. Check lang yan ng check. Pirma lang yan ng pirma. Pero pag may nakita siyang katiwalian doon sa kanyang babasahin, magkakaroon ng tanungan portion talaga yan. Yan ngayon ang nangyayari kay Sara. Ayaw ni Sara na tanungin siya tungkol doon sa nabasa, nakita ng mga tao na maituturing natin na kanyang mga amo. Tandaan ninyo, magmula sa presidente, lahat kayo lingkod bayan at kayo ay naglilingkod sa taong bayan. So ibig sabihin, kami ang inyong pinaglilingkuran, kaya nararapat lamang na malaman namin, makita namin ang katotohanan sa pagkatao ng isang taong gustong maglingkod sa taong bayan. Tila yata tumatalikod, umiiwas, natatakot, gumagawa ng kung ano-anong mga alibay. So sa ganung pamamaraan, alam na natin na kung saan yung mga ganung galawan ay galawan ng isang taong guilty. Galawan ng isang taong walang may papakitang katunayan, galawan ng isang taong walang sasabihing totoo, galawan ng isang taong hindi totoo, kundi traidor sa harap ng Diyos at sa harap ng taong bayan. Kaya kitang-kita nyo naman, isa lang po ang ibig sabihin yan. Sa ginagawa ni Bato, ni Bongo, ni Aimee,
na wag iharap si Sara Duterte sa impeachment trial, na hindi naman yan kulungan kundi pag-uusapan ng katotohanan, alam nyo na may tinatago sila. Natatakot silang humarap sa taong bayan para pag-usapan ng katotohanan. Dapat nga matuwa pa sila. Proud pa dapat sila kasi sinasabi nila mabuti sila, ano sila. So bakit sila natatakot sa usapin ng katotohanan? Sa usapin ng pagbubunyag ng kasinungalingan at pagbubunyag ng katotohanan? Bakit natatakot si Sara at kung ano-ano ang ginagawa niya? Kung bobo ka, hindi mo maintindihan to. Pag matalino ka, maiintindihan mo na agad kung bakit nagkakaganito itong ating mga kalaban. Yan po ay galawan ng mga taong guilty. Yan po ay galawan ng mga taong may tinatago na takot na malaman ng taong bayan ang kanilang sikreto. So sa ating mga kababayan, alam nyo na, ang taong hindi marunong humarap sa korte, ang taong hindi marunong humarap, maliban na lang kung siya ay may banta. Wala namang banta sa buhay ni Sara. Hundreds yung kanyang bodyguard. Ma-impluwensya siya, mapera siya. Kaya anong kakatakot niya? Nasa Senado yung mga aso niya. So walang banta sa buhay para sa kanya. Kaya ba't siya natatakot? Mapera siya, bilyonarya siya. Ba't siya natatakot? Diba? So, alam niyo na kung anong ibig sabihin ng mga ito. At ito ay isang palatandaan na itong si Sara ay talagang mayroong tinatago na ayaw niyang malaman ng mga Pilipino, maging ng kanyang mga supporters. Alam ko, kaya umiiwas si Robin, si Bato, si Bongo, dahil alam nila sila ay kasabwat. Kaya natatakot silang ituloy ito dahil baka pati yung kanilang mga supporters ay kamuhian sila pag nalaman yung katotohanan sa likod ng kanilang mga pagpapanggap at kasinungalingan. Kaya nga ang lagi nating hamon sa kanila, maging sa mga DDS, bakit hindi nyo kumbinsihin si Sara na humarap sa impeachment trial? Ipakita niya yung katotohanan na mayroon siya o dala-dala niya. Sabihin niya ang katotohanan doon sa impeachment trial, nakakaharapin niya. Banggain niya. Diba? Sabi niyo, magaling, matapang si Sara. Doon niya ipakita ang tapang niya, hindi sa paninira. Ang tapang-tapang ni Sarang gumawa ng kung ano-anong paninira laban sa ating Pangulo, tapos ngayon haharap siya doon. Tapang-tapang niyang magbanta doon sa video. Papatayin si Lisa, tapos ngayon tatakbo-takbo siya. Yan ba yung matapang? Di ba kayo nahihiya? Yun ang sinasabi natin. Like father, like daughter. Timo si Duterte, matapang lang. Sabi, bago nyo ako mahuli, ganito, patayin nyo ako, gago. Binit-bit ka nga lang, wala kang kalaban-laban Para ka ng karton na katulad ng pagbitbit ni Robin Padilla doon sa dahig Ganun ang pagbitbit kay walang nagawa, pati mga bodyguard ni Rodrigo Roa Duterte. Yun ang sinasabi ko. So si Sara, nakuha niya yung estilo ng tatay niya. Puro kayabangan lang. No? Kaya ito hamon ko sa iyo, Sara Bulate. Patunayan mo sarili mo sa taong bayan kung talagang wala kang tinatago. Buksan mo yung bank account. Buksan mo at sabihin mo kung ano yung mga labas mo yung mga pruweba, yung mga ebidensya na meron ka. Labanan mo kung sakaling sa tingin nyo nagsisinungaling lang o sinisiraan ka. At ibig sabihin, hawak mo ang katotohanan, ipakita mo yung katotohanan sa harap ng mga followers mo o sa mga taga-suporta mo. Sa totoo lang, kayo mga taga-suporta ni Sara Duterte, titiyakin namin sa inyo na pag si Sara umupo dyan sa impeachment trial na yan, lalabas ang kanyang baho. Kaya sigurado kami, pati kayo, kinakabahan, natatakot dahil alam ninyo na yung sinusuportahan ninyo, sinungaling na katulad ninyo. Yun lang kasimple. Ipakita lang ni Sara yung bank account nila. Pabuksan niya yan. Doon pa lang tapos na ang usapan. At doon mabubulgar na. Ganun lang. So ngayon, dahil ayaw ninyo, takot kayo, alam na. Yun lang kadali yun. Alam na. So mga kababayan natin, maraming salamat po sa inyong lahat. So dahil alam na natin, talagang iiwas at iiwas siya. Malamang nabayaran na si Cheese. Dinadaan-daan lang nila sa kung ano-anong mga nila. Pero totoo, bayad na yung mga yan. Bayad na. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ng nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.